Hindi natin alam kung patay na o buhay pa si Andres. I had to leave him behind. Protocol, no exceptions. Kinuwento ni Isabel kay Andres na bago siya kumalat sa grupo ay sinubukan niyang iligtas yung isang pangkat ng mga bata at binuwis niya ang buhay niya para itama ang pagkakamali niya at ang buong pamilya nila na umaasa siyang mababago ang buhay ni Donato, pero maaga itong namatay dahil nagpakamatay ang kanyang anak dahil alam niyang isusumbat na naman ni Timur sa kanya na failure siya nang makuha siya ng pangkat nila Greg. Sinaad ni Isabel na habang tumatakbo sila ay nahulog yung bonnet ni June na bigay mismo ng kuya niya at kahit delikado ay binalikan ng bata, kaya binalikan din ni Isabel at ginawa niya ang lahat para mailigtas ang kapatid niya na agad namang tinanong ni Andres kung saan niya dinala ang mga bata. Sinalaysay ni Isabel na pinasakay niya sa isang shipment vessel na may pangalang Marina Pacifica na binili niya sa kapitan ng barko, pero hindi na niya maalala kung ano ang pangalan ng kapitan. Agad silang sinabihan ni Andres na kailangan na nilang umalis dahil alam niyang may mga humahabol pa sa kanila. Agad pumara ng taksi ang binata para mas mabilis silang makalayo na agad namang sinabihan ni Isabel na kailangan na niyang umalis at iwan na lang siya dahil mapapahamak lang siya kung sasamahan siya ng binata, na agad namang sinabihan ni Andres na wag na siyang alalahanin ni Isabel dahil matagal nang alanganin ang buhay niya. Sabay sinabihan niya yung driver na bilisan pa niyang magpatakbo. Sinumbat naman ni Tomas na bakit basta-basta na lang nila iniwan si Andres, na agad namang sinabihan ni Gab na yun ang dapat nilang gawin, kaya napamura ang binata. Sabay sinaad niyang, papaano kung may nangyari kay Andres? Hindi naman umiimik sila Miguel at Max, kaya tinanong ni Gab kung anong hindi niya maintindihan sa part na unahin ang misyon. Sabay pinaalalahanan niyang kaya silang palitan ni Greg sa anong oras na gustuhin niya, kaya dapat wag siyang ma-attach kung kani-kanino man sa team dahil parte yun ng trabahong tinanggap nila. Kaya tumahimik na si Tomas, pero hindi kaya ng konsensya niya na iniwan na lang nila si Andres. Habang binabaybay naman nila Andres ang daan ay sinaad ni Isabel na habang buhay na siguro siyang tatakas, pero pakiramdam niya ay malaya na siya, malaya sa buhay nila dati, malaya sa pagpapahirap nila sa mga tao, sa mga inosente at sa pagsira ng mga buhay na yun din ang gusto ni Donato. Pero hindi na niya nagawa pa, kaya gagawin niya para sa kanilang dalawa. Nang huminto yung taxi na sinasakyan nila dahil naka-red light, ay may biglang umatake sa kanila na riding in tandem na agad silang pinaputukan. Pero naagaw na Andres yung baril na agad namang tumakbo yung driver ng taxi at nabaril naman ni Andres yung dalawang lalaki na agad niyang drive yung taxi, lalo't may mga pangkat na namang nakamotorsiklo na atake sa kanila ni Isabel na mga puro armado na agad silang hinabol at pinaulanan ng bala. Nang wala na silang lulusutan ay agad silang bumaba ng taxi, pero likod at harap nila ay paparating ang mga tauhan ng Elka, kaya pumasok sila sa isang abandonadong gusali na agad silang hinabol ng mga armadong lalaki. Binili ni Isabel si Andres na sabihin niya kay Greg na buhay pa si Raven. Anong kinalaman ni Raven sa buhay nila Greg at Isabel sa nakaraan? Hindi maamin ni Greg na iniwan niya si Andres dahil kay Isabel na ang palusot niya sa grupo ay walang exemption to the rules, na kailangan nilang sumunod sa kanilang mga rules at kailangan nilang unahin ang kanilang misyon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.